Okay. Welcome to Silak Podcast! Kwentuhan, kalokohan, kahit ano. Okay, ang episode 3 nga po pala ng Silak Podcast ay sponsored by Sariaya Bread House, Broas. Yeah, man. And Marshall Kunwari. No copyright infringement man, or no something. Basta yun. Ang topic namin for today ay anong instrument ang tingin mo hindi para sa'yo? Okay. Ang unang sumagot sa atin, yung pinaka-pogi. So, ang instrument na... Wala ka pang-go eh. Wala ka pang sinasabi na. Okay, go! Ang instrument na hindi pa... Sige, magkakalit. Siguro ano yan, recorder, yung ano yan. Hindi yung ano yan yung recorder na gano'n. Yung flute, yung ano, yung white na mahaba. Mahaba. Bakit? Magaling ka naman mag-gitara. Ba't di mo kaya mag-record? Hindi kasi yung ano to. Hindi kasi parang... Mas madali yun, isang skill lang yun, kahit ano pwede. Oo si QFC. Pero parang hindi siya bagay. Parang ano yung mga instrument na ano to, hindi ka makakuha ng chicks. No offense, man! Sa mga nagre-recorder. So, Naisip mo, live band na. para ano walang dating, ganyan. Recorder solo. Live band. Kunwari hindi siya ganun kaangas. Hindi siya ganun kaangas, diba? Walang distortion, walang effects. Walang ano to. Ako, tingin ko sa akin, yung hindi ko kakayanin tugtugin ay drums. Kaya dalawang drummer. Ako, hindi ko kaya matuto ng drums. Siguro kasi, gusto ko na lang din manatiling frustrated drummer. Kasi mula bata ako, alam mo yun, mahilig ka mag-tap around sa kung saan ganon. Pero wala akong resources para mag-practice ng drums. Kasi kung tutusin, di ba, bili kang gitara. Kaya mo bumili gitara ng around 2K, ganon. Na acoustic na ayos na. Paano drum set? E-ensayo ako araw-araw. Ulan. Dagdag-pak. Nakakaawa naman, di ba? Ang hirap Ang hirap talaga Kahit makeshift, hindi mo maayos So, sinukuan ko na yung pagiging drummer. Parang, mas kaya ko pa mag-violin or mag-keyboards kaysa mag-drums siguro. Ang hirap din Mahirap lang din talaga. Pero alam ko may bagong app yung ano to. Air drums. Oo, yung nilalagay sa drumsticks. Oo. Talaga? Oo. Nade-detect niya yung movements. Movements lang. So, bago na pala yung sagot ko. Legit, titignan. Ano pa Pero kailangan Wala, mo i-download yung ano Sa phone. sa phone. Kasi doon mo ikakabit Doon mo siya Tapos yung marinig. drumstick, Oo. special drumstick siya. Hindi. Sticks mismo. Tapos isusuot mo dun sa drumsticks yung gadget. Talaga? Tapos meron kang isisingit sa sapatos mo na para pang Talaga? Tsaka- Kaso ang hirap nung feel nun kasi wala kang tinatamaan. Hindi. Pero practice. Oo, practice. Guys, pwede. Pwede pang ano yan. So, I'll think about it. Pero sa ngayon, drums. Tapos ako, feeling ko, Siyempre, kilala mo siya yung Diba? pinapangit sa akin. Oo. Sige. feeling ko sa akin gitara. Then, okay, sorry. Kasi, nag-start ako ng keys, ng keyboard, na nandyan siya nakalatag siya nakalatag lahat dyan. Nandyan yung... Pipindutin mo na lang. Pipindutin mo lahat. Sa gitara kasi, parang hindi ako sanay na nasan yung F sharp dito, nasan yung... Kumbaga hindi kasi ako doon nag-start. Pero marunong ka magbasa ng nota, di ba? Oo, Pero, kasi nandun na siya. Gets ko. Okay, makes tsaka, sense nga naman. ano kasi, siguro nung bata ako, binilihan ako ng gitara, pero maliit pa yung kamay ko nun. So, hindi ko magawa. Hindi katulad ng keys na kapag kasi kailangan malawak yung span ng ano mo kaya ko, pero pag gitara kasi parang hirap. Kaya parang nakaka-discourage. Oo nga naman. Kung nauna ka doon. Deadpool. Kagabi, Deadpool, ganun kalit na kamay. I bet it feels huge in this hand. Yung gitara. Pero paano ka ba natuto mag-drums? Natuto ako mag-drums kasi ganito yun. After nung lessons ko ng
ng keyboard, parang sabi ng instructor ko na hindi daw kaya nung sa age ko yung susunod na lesson. So, tinigil niya ako doon. Sinay niya. Sobrang, you can't do this, son! No! Parang This is your lunch, eh. 7, tapos yung mga inversion na, yung mga scale pattern. So, yun. Parang ano naman kasi, yung basic lang naman doon. Halimbawa, yung note reading, tapos yung notes. Tapos, yan, tutugtugin mo lang kung ano yung nandun sa nasa sheet. Pero yung mga tipong mga tawag dito, yung mga leaks, mga film, mga ganun, yun yung ibang level na yan. Yan. Ako siguro yung... Ukulele? Oo, bakit? Wala kasi akong pasensya sa maliliit na bagay. Sabagay. Sobrang laki kasi ng kamay ko. Actually, hindi din kasi yung daliri ko sa ukulele, pero kaya naman eh. Kaya, pero kasi pag kunyari magigitara, di ba parang ang hirap kasi pag sabit-sabit yung pag yung sa isang parang fret niya. Actually, may isang part sa ukulele na hindi ko din magawa eh. Hindi mo siya kaya Paano magkakasal? kahit, Isang fret? Kahit- Ganito lang kalapan. kahit gustuhin ko siyang matutunan, may mga bagay na hindi talaga kasya yung kunyari, sa laki ng kamay ko. Sa bagay, hindi nga nagkakasya minsan yung A sa Diba? sa gitara eh. Nahihirapan ako mag-A eh. Sa ukulele pa. Sobrang liit pa niya para sa akin, di ba? Parang ang awkward. Sa bagay. So, laki-laki mama, may mini guitar. Alam ko na, i-save up na lang natin tong episode na to. Tapos balikan natin pag matutunan natin yung hindi natin natutunan ngayon. Tapos baguhin na lang natin yung mga sagot natin. Pero feeling ko talaga, hindi ko magagawa yung... Sa bagay, ako din eh, Kasi, napaisip ko. unless maging Deadpool ako, lumiit yung kamay ko. Putulin mo muna. Pero ano yan, di ba siya? Possible. Yung kumanta ng Somewhere, Somewhere Over the Rainbow. Oo. Yung ano yan, yung mataba, yung si Is, kung kaway ka something na... mataba yun. Nag-ukulele siya, tas- nag-ukulele. Siguro Si customize. BB King niya eh, galing mo gitara, di ba? Kahit malapad yung daliri. Oo, di ba? You got this. Yung kikiyam yung ano to. Yung kick yung fingers. Kick yung fingers! Grabe! Ay siya. Anyway, yun yung topic namin for today for Silak Podcast Episode 3. Pero di pa kami tapos. Kasi Kasi may bago kaming feature, may bago kaming segment sa Silak Podcast. kung naaalala nyo, naglabas kami ng hashtag AskSilakbo. And sobrang dami namin mga kalokohang tanong na nakuha. Ito na yung ilan. Tara, JC, basahin natin yung iba. Okay. Yung isa, ako na magbabasa. I'll take the liberty of reading it. Ay, joke, nasa'yo pala. Yung kay Daddy, Ay, sige. nasa'yo ba? Ano ito? Yan. Comment ng tatay ko. Sabi niya, Seri Gresha. Seri Gresha. Kapag vegetarian, vegetables lang ang kinakain. Kapag fruitarian, fruits lang ang kinakain. Eh ano naman ang kinakain ng librarian? Sabi ng tatay ko. Library. Yun din yung unang kong naisip. Kumakain siya ng library. Pero may tanong ka kanina. Ano sabi mo? Ako na yan. Paano naman yung guardian? Oh, di ba? Oo, baka naman si Manong Guard. Di ba? Kinakain ng Parang ano na kasi yun, SPG na yung kinakain si Manong Gabi. Gusto mo Eh, siya. oh no. Gusto mo siyang hanapan yung sagot, pero hindi ka makahanap ng bulsang na sagot. No? Siguro ang pinakamatinong sagot na lang dun sa tanong na yun. Kasi, profession ang pagiging librarian at ang pagiging vegetarian at fruitarian ay way of life. Kaya, ano siya, magkaibang aspects sila. Kaya, ang librarian hindi necessarily kumakain ng library or ng libro. Ano pa yung iba natin tanong? Yeah, Mr. Gresha, sana nasagot ko namin. Oo nga dan. Ano to, ang ganda ng speaking voice, si Rafael Artates. Ang ganda ng speaking voice ni Kuya naka-polo shirt na semi-kalbo. Andun sa isang video ng Asilak. Pwede bang susunod sa music video niya, anak namin, siya naman yung vocalist. Thank you po. Hashtag Ask si Kalbo. Yung talaga yung panalo doon as si Galbo. Pero para sa akin yan eh. So titingnan natin. Titingnan natin. Pwede naman. Pwede naman. Madami pa naman music video sa future. Yeah.
Yung ito, isa pa, galing kay ano. Sana nasagot mo ang tanong niyo. Oo, siguro naman nasagot yung tanong mo. Yung isa, asan na yan? From Mr. Carl Nicolas Avellino. Actually, ito, doon sa thread na yun, siya yung isa mga may pinakamaraming likes. Paano po tinatanim ang seedless watermelon? Para po sagutin yan, yung kasama po namin BSABT. Agricultural Biotechnology. Sige. Paano itatanim or paano siya ipopropagate? Ganun. Sabihin mo kay Carl. Carl. Tatanim ano siya, sa'yo? syempre may seeds, tapos itatanim yun. Pero yun nga, di ba, paano natin siya ipopropagate? Kasi wala siyang seeds. Kasi siya feeling ko lang feeling ko hindi ako sure. Sorry, Sir Lorena or mga ibig ko. Feeling ko, bibili ka ulit ng bagong seeds. As in, pagkatanim mo nun, hindi mo siya mapopropagate gamit yung watermelon na magpuproduce mo. Bibili ka ulit ng panibagong seeds doon sa producer. Siguro, kaya din sila gumagawa ng ganun para yumaman sila, di ba? Kasi bibili ka So ng kapitalista move yung seedless. Isa yun sa pinakasinungaling ng prutas eh. Bakit? May buto pa rin siyang maliliit eh, kahit sa... Talaga? Seedless Diba yung watermelon? puti-puting siya? Buto-buto din ba yun? Di ba? Ikaw O baka iba yun. Baka may Inisip ko, paano yung butong papon? Parang parang boneless bangus, di ba? Boneless bangus na napakadaming tinik, di ba? Paano ginagawa yung bonus, di ba? Yung iba kasi sinachani talaga nila yung bangus. Di ba? Iniisa-isa nila yung mga maliit na tinik. Yung iba kasi, tinatanggal lang yung main bone. Yung malaking pinaka-bone yung kaya siya boneless. Pero marami pa rin siyang tinik. Pero pwede naman siguro siya maging boneless talaga kung x-ray mo muna. Tapos tatanggalin mo ulit. Yun. X-ray mo yung bangus. Okay, may isa pang tanong from Mr. Marvin Largo. Good eve po, Sir Leander Marie Claude Resha. Bakit po ang boxing ring square? Ayan. Kaya, sagutin niyo yan. Ako, may alam ako sagot dyan. Ako din. Yung pagkakaalam ko, kasi di ba no ancient times, meron yung mga Romans, naglalaban sila. Nasa ring sila, sa Coliseum, mga gladiators pag Eto, hindi ko to ni-research siya. Ito yung pagkakatanda ko sa nabasa ko dati. So, yung boxing ring, kaya siya tinawag na ring kahit square siya, gawa nun. Parang yun yung roots niya, yung mga gladiator Coliseum. Eh bakit sa UFC octagon? Good question. Ba't hindi na rin lang ring, no? Di ba? Kasi, ewan ko. So, Good hindi ko alam. Good question. Tanungin natin yung mga tingin siguro niyo? para, tingin ko para cool. Kaya, yun yung tanong namin para sa inyong lahat. Feeling ko kaya din siya... Ba't siya octagon? Ba't octagon yung tawag dun sa UFC? Eh, sa boxing naman, square. Tapos ring pa rin yung tawag. Ba't di na lang din ring, no? UFC ring, gano'n. Feeling ko kaya square yung sa boxing ring. Kasi di ba pagka nagsasalita, na-corner na si ganito. Paano mo corner yun kung bilog? Di ibig sabihin... Pero yung octagon, ba't nga octagon yung tinawag Parang mas sila? madaming beses kang pwede makorner. Hindi, feel ko kaya lang siya ginawang octagon para may sarili silang branding sa UFC. Honestly, yung tingin ko. Paano na-corner yung mga Romans na mga bilog mo? Eto, may iba pa ba tayong mga sasagutin na tanong? May isa pa akong nakitang interesting na tanong. Siguro sa akin last na to. Sige. Tanong po ni Mr. Carlo Mendoza. Magana po ba ang katol sa langaw? Try mo. Hindi ko sure pero ginagamit ko kasi Pray. kandila para sa langaw. Pero hindi ko alam eh. Tingnan mo nila. Uy, may isa pa! Ano yan yung sa Twitter? Ikaw ba? Si Behansay. Behansay! The best to, the best question. Hanorka. Ayun na. Ayun. The best ka, promise. Ito yung tanong niya, idol talaga kita. Kapag ni-ref ba ang laway, napapanis niya? Hindi ko alam. Pwedeng cases yun eh. Gusto mo, i-testing natin, tapos next silak podcast. May sagot na kami doon. Next sila podcast. Testing talaga. Pero paano mo bumalala mo kung panis sila? Wait muna. Amoy. So sige. Kasi yun yung sign of spoiling, di ba yun? So sige. Paano? So mag-iipan tayo na lang. Amoy mo, pag amoy laway. Kadiri. Pero dapat yung hindi yung
mabaho hindi nga. Kasi baka Bali mag-toothbrush panis lang ka yan. I-testing mo na din. Pero ito testing namin. Testing natin. Testing mo, pare. Kaming laway nun. Mga ano, isang buong araw, dududura ka lang sa isang baso. Kailangan mo ng ano eh. Isa-stock mo yan eh. Sobrang Siyempre ikaw na mag-supply. galing eh. Testing, alam ko na, i-testing mo na lang, tapos ikaw na magsagot ng tanong mo para sa amin. Ikaw- So, i-feature namin ulit sa sunod na podcast. Kasi the best talaga. Sino yun? Ano pangalan niya sa totoong buhay? Hanor ka. Hanor ka. Buti, Devcom, kaklase ko daw sa Babae ba? Devcom 70. Babae. sana hindi sila ni Rowell yung magkatutuyan, no? Bakit? Bakit? Si Han at si Solo! Oh, ano? Oh, ano? Galing! Kapit mo, Brad. Ang galing! May Brad kasi kami, Roel Solo yung pangalan. Imagine mo pag kinasal ka doon. Oo. Han Solo. Sobrang lupit. Oo nga, no? Oo, ano, Ayos yan. Anyway, dito na po nagtatapos ang Silak Podcast Episode 3. Pero, sana po, sa susunod na mga linggo, keep them coming, the questions, yung sa hashtag Ask Silakbo. Hashtag. Logan. Ay, Logan. Hashtag Ask Silakbo. Coming soon. Yan, sana, tuloy-tuloy pa rin kayo ng mga tanong nyo about anything ulit. Para sa sunod na Silak Podcast, promise, nag-enjoy kami. Lahat kami. Magbabasa ng mga tanong nyo. Tapos, pagandahan ng mga tanong, promise. Oo. Hashtag Asilakbo. Huwag nyo Yung kalimutan. pinakabentang tanong. Yun yung huli. Parang ito, yung kung i-ref pa ang lawi ay mapapanis. Paano ka mag-isip? Hindi ko din alam. Wala, ano lang. Out of very curious minds. Anyway, maraming salamat po sa panonood. Ito po ang Sila Podcast! Kwentuhan, kalawan, kayo. Thank you! Han Solo.